At I missed you for 2 Sundays. Pero nanonood ako ng live nyo eh. Enric preached about the face of an angel. So naiintindihan ko na miski wala ako ay na pag-uusapan nyo pa rin ako. And then Chad preached about yung ano ni Stephen, yung unang defense niya. He talked about Abraham. He talked a lot about yung mga covenants, yung covenants of works, yung pinaka na tanda ko yung explain niya. Nasa Cambodia ako nung nanood ako eh. Hinihila ako nila naman panoorin yung kay Tim. Pero syempre kailangan ko maging tapat sa Tim. Kaya naghiwalay kami at pinanood niya kay Tim, pinanood ko yun. Ganun talaga. So this time, nasa continuation naman tayo ng depensa ni hindi dito depensa kasi hindi didepensahan niya ang gospel o ang pinangaral niya, pero hindi naman talaga siya nag-defend tungkol sa sarili niya. We'll be talking about Stephen's narrative of Moses. At makikita natin dito na dinivide niya ito into 3 sections ng 40, 40, 40. 40 pag sa time niya sa Egypt, nung tinrain siya at lumaki siya. 40 nung nasa Midian siya, and then 40 naman ng the rest ng kanyang journey. Hindi ko itataka lahat yun. Actually, ang outline ko for today ay yung 3 bagay na napansin ko sa text natin. The king who knew not Joseph, the Hebrews who rejected Moses, and my last point is the Sanhedrin who are just like their fathers. Yan yung 3 napansin ko sa text natin ngayon. And napag-uusapan natin yan. Madalas maririnig natin sa mga, especially napansin ko ito this may not be true sa lahat. Pero napapansin ko, yung nanay, pag yung bata nag-misbehave, yung nanay, lagi niya nababanggit na, manang-mana ka sa tatay mo. Bihira akong makarinig ng tatay na nagsabing manang-mana ka sa nanay mo. Or kung babanggitin man yan ng tatay o ng ibang tao, pagpatungkol sa nanay, tungkol sa ganda, tungkol sa, pansin ko lang yan. Wala akong inaano dito na binibring up na, pansin lang. Nakikita ko rin naman, pag nasa school na, and doon na lang, ang tinatanong na lang din, pagdating sa behavior ng bata ay, sino ang nanay mo? So, yun na. Yun ang napapansin ko lang din. Pero yun lagi, pagdating sa ugali ng ang tinatanong, at pag tinano yung manang-mana sa tatay, na i-coin yun. Which is ganun ang natin. Kasi parang ganun ang sinabi ni Stephen doon sa mga Sanhedrin doon sa council. Sabi niya, your fathers, at ganito ang ginawa ng mga fathers niyo, ito ang ginawa niya. Sana maging, din tayo. Kasi buti na lang wala akong anak na mamanahan sa akin. Parang ang dami niyang mamanahing hindi maganda sa akin. Pero, ayun nga, pag-usapan natin yan. Sa text na ito, may mga indictment ang mga council kay Stephen. Una, binablaspheme daw o namusong daw ano ba yung namusong? Nilalapastangan ni Stephen daw ang Diyos, si Moises, ang kautusan at ang templo. So yun ang parang pinaparatang nila kay Stephen. At dito, makikita natin kung paano naibaliktad ni Stephen ang mga indictments na yan papunta sa mga taong nagpaparatang sa kanya. Ang title ng sermon ko ay kung ano lang din yon, Stephen tells of Moses. Hindi naman totally niya naikwento lahat, pero this is yung part 1 ng pagsabi niya tungkol sa kay Moses. Mapapansin natin dito na hindi patola si Moses. Hindi siya si Stephen. Hindi niya pinatulan ang mga nag-indict sa kanya, yung mga nagparatang sa kanya. Hindi niya binigyan sila ng a dose of their own medicine. Hindi niya sinabayan ang galit nila ng galit din. Yan ang kong technique na kapag galit daw yung isa, dapat kalmado ka. Ayan ang pinag-aaralan ko. At kahapon,
pumalya uli ako. Pero, habang buhay ko yata itong aaralin. Pero magandang style ni Stephen. Hindi niya sila pinatulang, kundi ginawa niyang may martial art na ganyan yung wushu daw yun. Gagamitin mo yung lakas nila para sila, mapagod sila yun, then konti na lang gagamitin mo. No? Ibabalik mo lang sa kanila yung ginamit nilang lakas para matalo sila. Siguro, pwede rin magamit yun sa buhay. Si Stephen, he stood accused, pero he was able to make his case. Hindi niya sinabing, mga mali-mali naman pala yung binibintang niyo sa akin eh. Hindi niya dinipensahan yung sarili niya. Hindi niya pina-present na innocent siya. Mali naman talaga ang mga Sanhedrin dito o yung council, pero hindi yun ang pinoint out ni Stephen. He didn't even try to convince them ng kanyang pagka-innocente niya sa harap ng Diyos. Alam niya na may abogado siyang napakagaling, pinakamagaling sa lahat, na siyang namamagitan sa ating mga Kristiyano. Sinabi sa 1 John chapter 2 verses 1 and 2, "My little children, I am writing these things to you so that you may not sin. But if anyone does sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous. He is the propitiation for our sins, and not for ours only, but for the sins of the whole world." Alam niya, may tagapagtanggol siya, may tagadepensa siya, meron siyang advocate. You see, hindi natin kailangang maging defensive palagi. Hindi natin kailangan na isaksak sa isip natin, baka isipin nila ganito ako, ikikilos ko nga yung ganito para hindi nila isipin na ganito. Let's not live our lives trying to defend ourselves, dahil may taga-depensa na tayo at sigurado na tayo doon. Ang mga taong gustong umakusa sa iyo ay aakusahan ka pa rin naman kahit nagalingan mo pa ang pagdepensa. This is not like alam ng Diyos ang heart ko, kahit ano pang sabihin nila. Hindi naman natin pinupuntahan yung ganun na God knows my heart. Dahil kung mamubuhay tayo dyan, talagang alam ng Diyos ang puso mo, at sinasabi sa Biblia, ang laman ng puso mo ay puro kasamaan. Di ba lagi ko naririnig na our hearts are factories of idols. Gumagawa lang tayo palagi ng Diyos-Diyosan sa ating mga puso. Kung hindi man yung Diyos-Diyosan na nakita ko sa Cambodia na pangit, but our hearts are prone to that, to making idols of ourselves, of our loved ones, or minsan sa mga talento natin, nagiging Diyos-Diyosan natin yan, or ng ideolohiya natin. So, kung sasabihin mo, alam ng Diyos ang puso ko, mag-ingat ka. Dahil, nire-reveal mo din lang na ang heart mo talaga, according to the Word of God, is full of evil things. Alam natin na kahit totoo yung ibinibintang sa atin, at mapatunayan ito ng mundo, we know that Christ died for us, for our sins. Ang kasalanan natin ay napagbayaran na ng Panginoon. So kahit na magdepensa ka at galingan mo talaga, hindi rin doon. Hindi yun na magpapa-absuelto sa atin eh. Ang magpapa-absuelto sa atin sa mga kasalanan natin ay ang ginawa ni Jesus. Siya na nagbayad. We have Jesus, our defender. There's our defender na namatay sa krus at ngayon ay nanaluklok sa kanan ng Ama. There's only grace. There's only love. There's only mercy. And believe me, it's enough. It's enough. Yan yung linya sa paborito kong kanta na only grace. Sa text natin, we will see kung paano isinalaysay ni Stephen ang kasaysayan ng kanilang mga ninuno. At ipinakita niya na hindi siya bano sa kasaysayan. May we not be bano din sa ating history. No, ang Old Testament. You see, mahalaga sa ating mga Kristiyano ang Old Testament. Kasi madalas naging kaisipan natin, lumang tipan na yan, so hindi na. Now, although sa mundo, pag luma na, hindi na kailangan. Sa atin, pag yung luma sa atin is just as important as the new.
lalo na dito sa Old Testament. The entire Old Testament is precious to us Christians because all Christians are counted by God as the true Jews. Tayo mga tunay na Hudyo, lahat ng mga Kristiyano. Hindi yung mga Hudyo sa dugo, kundi sa Hudyo sa pangako. We are beneficiaries of all the promises made to the covenant people. The Old Testament is precious to Christians because it's a book about God's work with Israel in preparation for the Messiah who would come not only to save Israel, but to save the world from the power and punishment of sin. Yun ang kahalagahan ng lumang tipan sa atin. Ito ay pagpapakita, no, kung paano tiningnan ng Diyos ang Israel dahil ang tunay na Israel, ayon sa sulat ni Pablo sa Roma, ay ang mga nananampalataya sa Kanya. So, isinaysay ni Moises ang lumang tipan ng Old Testament. Ipinakita niya rin, ni Stephen, ipinakita niya rin na hindi siya namumusong sa mahal ng mga Hudyong si Moses. Mahal na mahal kasi nila si Moses Yun ang nagdala ng kautusan. So, and then, proud sila dyan na sila ay Hudyo. Piniling bayan ng Diyos. Kasi nga halos, sa laysay ni Stephen, makikita natin na hindi talaga siya namumusong, hindi siya nag-blaspheme against Moses kasi halos puro positive ang isinaysay ni Stephen patungkol kay Moses. Sa pagsalaysay niya, Stephen was able to turn the tables and indict them that they are the council that they are the ones who are consistently a blasphemer. Sa pamamagitan ng pagbabalik sa kanila ng kanilang kasaysayan, na yaong mga ninuno nila ang talagang namumusong sa Diyos sa umpisa pa lang. Kumbaga sinabi ni Stephen na, okay, nakusahan niyo ako na nag-blaspheme against Moses and God. Yung mga saksi niyo, sinabi na ako ay nagsasalita ng mga salita laban sa templo at sa kautusan. Sabi niya, sa halip na depensahan ko ang sarili ko, ay babahagi ko sa inyo ang kasaysayan. So makikita natin dito si Stephen ay bold. Matapang siya. Siya ay makatotohanan at sinasabi niya ang pag-ibig, ang katotohanan ng may pag-ibig. Kung matatandaan niyo, si Esteban ay isa sa mga diakono na pinili, yung 7 diakono. At sinabi doon ng mga apostol na piliin niyo ang mga puspos ng banal na espiritu, mga lalaking puno ng karunungan. At isa nga si Stephen, kanatunayan niya dito. Ito ay nag-aasikaso siguro. Inaman nila na, nag-aasikaso lang ito. Hindi nila alam. Nagulat sila na ito si Stephen ay punong-puno at puspos ng banal na espiritu. At siya ay nagpahayag ng isang napakagandang sermon na ang napakaganda ng historical context, completos recados. He brought the people down to their history. Pinakita niya na yung mga na-miss nila reading their history. At iyon kumbaga ang pinagmanahan ng kanilang pagka-blasphemous. Matatandaan natin na ang mga taong ito, nakausap ni Esteban sa council na to ay aral. Hindi sila yung mga basta-basta lang. Aral sila, mataas ang pwesto sa lipunan at gobyerno. Kumbaga, si Esteban ay nasa Korte Suprema. Pero wala siyang abogado. Ang tanging abogado niya ay ang kanyang sariling puspos ng banal na espiritu. Ipinamukha ni Stephen kung gaano kadiboto sa pagpamumusong ang mga ninuno ng mga kausap niya. At hindi sila handa dito. They were not prepared to hear what Stephen was about to say. Noong nagsalaysay si Esteban, nakarelate sila kay Abraham, kay Jose, at kay Moises. Naniniwala sila na ang mga taong ito ay mga lalaki ng pananampalataya at sila ay kanilang mga kaamahan or ninuno. Akala nila sila ay pinaboran ng Diyos sa ganoon ding kaparaanan.
Pero si Esteban, kagaya ni Pedro, confronts these righteous men, at pinakita sa kanila kung sino talaga sila. Mahal nila ang templo, mahal nila ang kautusan, at mahal nila si Moises. Pero nakalimutan nila at hindi nila naisip kung sino talaga ang tunay na templo, kung sino talaga ang tagapagtupad ng batas, ang nakatupad ng buong batas, simula ipananganak hanggang sa kamatayan. Ang kanilang mga ama ang siyang pumatay sa mga propeta at mga lingkod ng Diyos. At ngayon, pinasabi ni Stephen, sila naman ang umuusig at umusig kay Kristo na siyang anak ng Diyos. At pinakita niya dyan, pag binasa natin sa dulo, pag nag-jump tayo sa verse 51 to 53, kinongclude niya ng mga taong ito. Sinabi niya, "You stiff-necked people, uncircumcised in your hearts and ears." Kasi proud sila ang may circumcision. Pero sinabi sa kanila, matigas ang kanilang ulo o hindi na makalingon ang kanilang mga liig. At ang kanilang mga puso, bagamat ang kanilang mga dapat na i-circumcise and circumcise, pero ang kanilang puso talaga ay hindi na bago. Ang kanilang mga tainga ay hindi tuli sa tunay na dapat na pakinggan ito. So, sinabi niya, "You always resist the Holy Spirit. As your fathers did, so do you. Which of the prophets did not your fathers persecute? Which of the prophets your fathers did not persecute? And they killed those who announced beforehand the coming of the righteous one, Jesus, whom you have betrayed and murdered, and you who received the law as delivered by angels and did not keep it." So itong mga kausap ni Stephen, yung binibintang sa kanya, ibinalik niya. And sinabi niya sa kanya, he indicted them by saying, "You killed the Messiah." Pinatay ninyo ang Kristo, ang sugo ng Diyos. Pinatay ninyo. And this cut their hearts. Hindi kinaya ng matigas silang mga puso. Kaya ipinapatay nila si Stephen, binato. It cost his life. What a love for the gospel. What a conviction. Handa siyang mamatay. Sigurado siya. Tingin ko sigurado siya nung araw na yon, na ang sasabihin niya ay titimo sa puso ng mga kausap niya at hindi maganda ang maging resulta sa kanya. Papatayin siya. Sinalaysay ni Stephen ang buhay ni Moises. At yun ang pag-uusapan natin today. Basahin natin ang text natin ngayon sa Acts chapter 7 verses 17 to 34. "But as the time of the promise drew near, which God had granted Abraham, the people increased and multiplied in Egypt. There arose over Egypt another king who did not know Joseph. He dealt shrewdly with our race and forced our fathers to expose their infants, so that they would not be kept alive. At this time Moses was born, and he was beautiful in God's sight, and he was brought up for 3 months in his father's house. And when he was exposed, Pharaoh's daughter adopted him and brought him as her own son. And Moses was instructed in all wisdom of the Egyptians. And he was mighty in his words and deeds. When he was 40 years old, it came to his heart to visit his brothers, the children of Israel. And seeing one of them being wronged, he defended the oppressed man and avenged him by striking down the Egyptian. He supposed that his brothers would understand that God was giving them salvation by his hand. But they did not understand. And on the following day, he appeared to them as they were quarreling and tried to reconcile them, saying, "Men, you are brothers. Why do you wrong each other?" But the man who was wronging his neighbor thrust him aside, saying, "Who made you a ruler and judge over us? Do you want to kill me as you killed the Egyptian yesterday?" At this retort, Moses fled and became an exile in the land of Midian.
where he became the father of 2 sons. Now when 40 years had passed, an angel appeared to him in the wilderness of Mount Sinai in a flame of fire in a bush. And when Moses saw it, he was amazed at the sight, and he drew near to look. And there came a voice of the Lord. I am the God of your fathers, the God of Abraham, and of Isaac, and of Jacob. And Moses trembled and did not dare to look. Then the Lord said to him, Take off your sandals from your feet, for the place you are standing is a holy ground. I have surely seen the affliction of my people who are in Egypt, and have heard of their groaning, and I have come down to deliver them. And now come, I will send you to Egypt. Let's talk about this king muna na pinag-usapan dito sa text natin. The king who knew not Joseph. Alam natin yan. Dahil sa katusuhan ng mga kapatid niya at kasarili nila, inggit din, ay tinapon si Joseph sa Egypt. Nakita natin ang journey ni Egypt dyan, naging a second in command siya. And then, malaki ang nangyaring yon dahil nung nag-famine din after so many years sa Egypt, sa ibang bansa, naging kasangkapan si Joseph para hindi mamatay ang lahi ng Israel. So alam natin na hindi yan ikinugulat ng Diyos. Pinlano niya na gano'n na mangyari. Kagaya na sinabi ni Joseph, you meant it for bad, but God meant it for good. Ang layunin ninyo ay masama, sinabi niya sa mga kapatid niya, pero ang layunin ng Diyos ay mabuti. So, ganun ang nangyayari. Kasamaan natin, kasalanan natin, kayang gamitin pa rin ng Diyos yan para sa ikaluluwalhati niya. Sa kanyang plano, sa ikabubuti ng kanyang mga anak. At ito nga, dahil doon, naandun na si Joseph sa Egypt, and then, dumating ang punto sa ating teksto na nagkaroon ilang years, about 300 plus years, na dumami doon, namatay na si Joseph, dumami na ang mga lahi nila, at medyo nagkaroon na ng threat ang mga pagdami ng Hudyo sa hari na panibago. At ang haring ito, he does not know Joseph, or maybe wala rin siyang pakialam kung anong kabayanihan itong mga squatters sa kanilang bansa ang ginawa ng ninuno na yon. So 17 to 18, as the time of the promise drew near, which God had granted to Abraham. Nakikita natin, panahon pa ni Abraham, sinabi na ni Yahweh na ang lahi mo ay magiging alipin sa isang dayuhang bansa. So matagal na panahon na yun, 300 plus years or 400 years ago pa, sinabi na ni Yahweh na ang lahi ninyo, lahi mo Abraham ay magiging alipin sa isang dayuhang bansa. So talagang pinlano ng Diyos yan. Kaya nga dapat maging tayo na itong nangyayari ngayong linggong ito, this very minute, ay hindi ito kaila sa Diyos. He intended it na maupo ka dyan at makinig ngayon kasi gusto niya makinig ka sa mabuting balita na may pangangaral ngayon. And even the increase of the people and the multiplication of the Hebrews sa Egypto noon ay pinagkaloob ng Diyos. Pinlano ng Diyos at itinakda niya. Makikita natin dito, God is sovereign and everything happens exactly as He planned and decreed. Kung sinabi ng Diyos, mangyayari. God can make a promise and fulfill it in the future. Kaya niyang tuparin ang kanyang mga pangako. At God controls the good and the bad. Kontrolado ng Diyos ang mabuti at masama. Kahit nga si Satanas ay hindi kikilos hanggat hindi pinahihintulutan ng Diyos. Diyos ang nagpapahintulot. Pag pinahintulutan niya, mangyayari. Pag itinakda ng Diyos, kahit sinong pumigil, hindi magtatagumpay. Pag hindi niya kalooban, kahit anong galing ng tao, hindi mangyayari. Even sa ating salvation, di ba? Sinabi niya, walang makakalapit sa akin, malibang pahintulutan sila ng Ama.
So, hindi ka talaga makakalapit sa Diyos kung hindi ka pahihintulutan ng Ama. Hindi ka makakalapit kay Jesus. Hindi mo hinanap si Jesus. Pinahintulutan ka niyang lumapit kay Jesus. So, lahat dito pinapakita na God is in control. Siya ang nagpalago sa mga tao sa Egypt. Mula sa isang pamilya, hanggang sa barangay, hanggang sa naging bansa. Siya rin ang nagtaguyod at nagpalaki sa hari na hindi kilala si Jose. Siya, ni-raise up niya yan para lang maggamitin sa pagliligtas na mangyayari sa panahon ni Moises. Sa Roma, mababasa niya. Sa Roma 8 and 9, mababasa ninyo ang kwento na yan na ang Diyos mismo ang nag-raise up kay Paraon. Pinanganak niya, pinalaki niya, pinatalino niya, at pagpapatigas ng puso. Diyos ang nagplano. Joseph himself became second in command because kagaya nitong hari na to, Joseph was forgotten by the cupbearer. So, naging vice president, kumbaga, si Joseph because the cupbearer forgot Joseph. And now, there's the deliverer will be raised up because of the king who forgot about Joseph. A king with a hard heart who would treat Israel terribly. He will rebel against God who made him and raised him up. Magre-rebelde siya sa Diyos na lumikha sa kanya at nagtayo sa kanya. Hindi siya magiging tagapamuno ng Ehipto kung hindi siya nilagay ng Diyos doon. God rules over the universe. At pinakita sa storya na yon na ang mga Diyos-Diyosan ng Egypt ay natalo lahat ni Yahweh. Ang hari na ito who did not know Joseph, siya ang nag-decree ng lahat ng mga anak ng mga Hebreo ay itapon sa ilog ng Nile. Lahat ng mga bata kailangang ilabas daw at itapon or papatayin. Imagine mo yan. Pinayagan ng Diyos na mangyari iyon. Na ang mga inosente ay mapatay. Pero ang Diyos ay Diyos ng hustisya. Hindi alam ng king na ito o ng paraon na ito na hindi nakakilala sa Diyos na darating ang panahon, sisingilin siya ng Diyos sa mga buhay ng mga anak na ito. Kaya dumating sa punto ng lahat ng mga firstborn na anak ng Ehipto, pinatay din ng Diyos. Kahit mismo ang tagapagmana ng paraon na firstborn son. Sa sobrang dami, sobrang violente, sobrang dami na matay na yon, hindi naging sapat ang Ehipto. O ang Red Sea daw para maging libingan ng mga namatay na iyon. Pati yung mga sundalong namatay sa paghabol nila kay Moises. Pinakaingatan ng Diyos si Moises. Kagaya ni Noah, meron din siyang pabor mula sa Diyos. Dahil ang mga pinili ng Diyos ay pinapaboran lamang ng Diyos. Minsan kasi akala natin, may something sa atin. May something kay Moises, may something kay Noah. No. Ang something sa kanila ay pabor ng Diyos. Wala silang ginawa. Noong panahon na yon, si Noah ay kaparehas din ng mga tao sa paligid niya. Si Moises ay kaparehas din ng mga tao sa paligid niya. Ang tanging mayroon sa kanila ay pabor ng Diyos. Pero iba sa Jesus, siyempre, iningatan siya ng Panginoon. Hindi alam ng sanlibutan, kagaya ng kaharing ito, hindi alam ng sanlibutan na ito o ng mga namumuno sa mundo natin ngayon that God has been working a plan to save His people. We go out and tell people about it. Yun ang mission natin kung bakit tayo nandito.
kung bakit tayo may church, para sabihin din sa mga tao at sa mundo na may plano ang Diyos na ililigtas niya ang lahat ng Kanya. But this world will continue to be oppressive. Dahil walang pakialam ang mundo sa mga tao ng Diyos. Magpapatuloy sila sa pag-push ng kanilang agenda. Magpapatuloy sila sa kung ano ang plano nila. But that's because they don't know who God is. Kagaya ng haring ito, they have forgotten the God of Joseph. They have forgotten the God of Abraham, the God of Jacob. Mukha lang kilala nila ang Diyos. Kaya nilang mag-quote o magsabi patungkol sa Diyos. Kaya nilang sabihin may awa ang Diyos. Kaya nilang sabihin mahal sila ng Diyos. Kaya nilang sabihin mahabagin ng Diyos. Pero yun lang ang kaya nilang gawin. Hindi sila kilala ng Diyos. Wala silang personal na pagkaunawa sa Diyos. Tayo naman bilang mga mananampalataya, ang pag-asa natin ay wala sa mundong ito. Wala sa paraon o presidente o sa magiging paraon ng mundong ito. Sapagkat ang mundong ito at ang mga magmamumuno sa mundong ito ay hindi kailanman kikilalanin ng Diyos ni Abraham, ni Jose o ni Moises. Kaya huwag natin iasa ang pag-asa natin dito sa mundong ito. Ang mundong ito ay patuloy na iikot sa sarili niya at wala itong layunin na maluwalhati ang Diyos. Tayo ay nakikiraan lang dito. Ang ating destinasyon ay langit. Yun ang pangako ng Diyos sa atin. Hindi ang luma at nabubulok na mundong ito. The king who knew not Joseph. Next, the Hebrews who rejected Moses. Pagkatapos sinaysay ni Stephen ang buhay ni Moises, and then itinaguyod siya ng Panginoon, ng Diyos, para maging tagapagligtas ng mga naaping bayan sa Ehipto. Pero nung nagpakita si Moises sa mga kababayan niya, for the first time, siguro dahil inaral na siya, yung nanay, yung kapatid niya, si Miriam, nag-refer na, yung nanay ko po, may gata. So sa mga panahong yon, na-train din siya, alam niya kung sino siya. So, alam ni Moises kung ano ang kalalagayan niya sa plano ng Diyos. Alam niya kung ano ang kasulatan at alam niya, hindi naman ang kasulatan, alam niya kung ano ang plano ng Diyos. Kaya, alam niya kung anong kalalagayan niya. Pero nung nagpakita siya sa mga kababayan niya, yung mga kababayan niya, they resist him. Kagaya ng ginawa nila kay Joseph. Moses showed up as the defender of the weak. Di ba may nag-away? When he was 40 years old, sa verse 23-24, it came into his heart to visit his brothers, yung mga kababayan niya, the children of Israel, and seeing one of them being wrong, he defended the oppressed man and avenged him by striking down the Egyptian. Nakita niya, inaapi yung kababayan niya ng isang Egyptian siya in a way, technically. Pero pinagtanggol niya yung kababayan niya, ang Hebreo. Dito naging tagapagtanggol si Moises ng mga naaapi. Pero, yung mga kababayan niya, they rejected him. Hindi lang yan. Hindi lang siya naging defender of the weak. Moses also showed up as a peacemaker. In verse 26, he tries to break up a fight of two Israelites. Sinabi niya, men, you are brethren. Why do you wrong each other? Pero sinabi sa verse 27, the man who was wronging his neighbor thrust him aside, saying, who made you ruler and a judge over us? So siguro may alam din itong mga kababayan niya tungkol sa identidad niya. Tinulak nila yung prinsipe ng Ehipsyo. Diba? Para maging ganyan sila. So, nakita nila, nireject nila ang defender, nireject nila ang peacemaker. Kagaya ng ginawa ng mga ninuno, ng mga kausap ni Esteban sa time na to. Yung mga tatay ninyo, nireject si Jose,
Ni-reject si Moises. Ni-reject nila ang defender of the weak. Ni-reject nila ang peacemaker. At makikita natin, babalik na rin yan. Kagaya rin ang ginawa ninyo. Mga ilang linggo pa lang to, ilang buwan pa lang, nang ni-reject nila si Jesus, ipinako nila si Jesus, pinatay nila si Jesus. Kaya sariwa pa to. At marahil, itong mga nasa Sanhedrin na ito, sila rin yung mga tao, kagaya na nangyari kila Peter at John, nandun din yung mga names ito naman sila. Caiaphas yung mga, nandun din marahil sa eksenang ito. Pero nakita natin, itong mga Israelita, yung mga ninuno na mga kausap ni Esteban, they reject not only Moses, but the rest of the prophets, pinapatay nila. They rejected the defender of the weak. They rejected the peacemaker. They rejected their deliverer. Jesus is the better Moses. Sa Hebreo 3, verses 3 hanggang 4, sinabi ni Pablo explicitly na si Jesus ang better na Moses. We are told to consider Jesus the apostle and high priest of our confession. So verse 3 tells us that we must consider Jesus because he has been counted worthy of more glory than Moses. Why has Jesus been given more glory than Moses? Dahil siya ay may mas malaking role. Dahil ang kaluwalhatian ng Diyos ani Jesus ay mas malaki. He is the builder of the house. The builder of the house has more honor than the house itself. Jesus is the builder. Moses is the house itself. Siya ang nag-build up kay Moses. So they reject the deliverer as they did with Joseph, and as they will do with Jesus. Kaya si Moses ay tumakbo, lumisan o na-exile sa land of Midian. At doon siya nagkaroon ng pamilya. Doon siya nag-start ng kanyang pamilya. Pansin niyo yung kaparallel nito kay Jesus. Nireject si Jesus ng bayan niya. Kaya pumunta siya sa mga hintil. At doon siya nagkaroon ng pamilya niya. Kagaya rin ni Moises. Nireject siya ng bayan niya, pumunta siya sa Midian. At doon siya nagtayo ng kanyang pamilya. Siyempre, niligtas niya rin yung bayan niya sa dulo. God's patience and mercy moved Moses back again. Sinabi niya sa verse 34, alam natin na hindi ito hindi tinapos ni Diyos ang kwento ni Moses na pag-start ni Moses sa Midian ng pamilya. Sinabi sa verse 34, I have surely seen the ill treatment of the people, of my people that are in Egypt, and heard their groaning, and I have come down to deliver them, and now come, I will send you to Egypt. So sinend pa rin ng Panginoon si Moses para iligtas ang kanyang bayan sa Ehipto. Dahil ang Diyos ay tumutupad sa kanyang pangako. At pag sinabi niya kay Moses na ikaw ang magde-deliver sa bayan ko, ganun nga ang mangyayari. My last point is the Sanhedrin who are just like their fathers. Sa typology, si Moses dito parang si Jesus. Siya ang nagligtas, siya ang defender, peacemaker, at deliverer. No? So alam natin mas better here. Mas better si Jesus kaysa kay Moses. But alam natin, Moses represents Jesus. The mediator, the redeemer, the judge. Sabi ni Stephen sa kanila, your fathers rejected Moses. They were slaves and wanted to stay in Egypt. Gusto nilang manatili. Di ba gano'n naman tayo? Ayaw natin. Kaya, I read a quote sa Facebook, sabi niya, we do not like God because we love sin. Or we hate God because we love sin. The Israelites, they rejected Moses, they rejected ang sugo ng Diyos because they love Egypt. Secure sila doon. At gano'n din ka-attractive ang buhay natin dito sa mundo. Nasisecure tayo ng mundo. At least sa panlabas, no? Parang dito, may bahay tayo dito, kitang-kita natin.
may pamilya tayo, may mga kaibigan tayo. And it seems like parang ang ganda naman ng ginagawa ng mundo sa atin. So we want to stay sa mundo. And minsan, yung kasalanan natin, nasisecure tayo. Kasi alam natin na pagka umalis tayo sa kasalanan na to, ma-expose tayo, kawawa tayo. Akala natin kasi, lagot tayo sa Diyos. Lagot naman talaga tayo. Pero, just like these people, they rejected God's sugo, Moses, because they wanted to stay slaves in Egypt. Sinabi rin ni Stephen, you have done the same to Jesus. You reject His authority. He was sent by God to save your people. And yet you spit on His face. You punched Him. And who made you prince or judge? Parang ganun ang sinabi ni Stephen. You are just like your fathers. Kumbaga, manang-mana kayo sa ama ninyo. Naalala ko rin sinabi ni Jesus yan sa mga Pariseo ang kausap niyo noon. You are of your father, the devil. Bumalik si Moises at naging mediator ulit ng tao at sa Diyos. Pero alam natin na mga taong iyon ay matitigas na ang mga ulo. Hinakot niya sila, niligtas niya sila, dinala sa wilderness papuntang promised land. Still, puro sila reklamo. Pagdating ng Panginoon, ganun din. Kahit naman sa journey natin ngayon sa Christianity. Ang tanong diyan is, magkapasakop ka ba sa Kanya bilang hari mo? Magkapasakop ka ba sa Kanya bilang Panginoon mo? Just like their forefathers, these people, this council have rejected their deliverer, their peacemaker, the law, and God. Ibinibintang nila kay Esteban na siya ay walang galang kay Moises sa kautusan, sa templo at sa Diyos. Gayong sila naman pala itong mga ibinibintang nila sa Kanya. Why are these people so indignant with the things na sila naman pala ang gumagawa? Gigil na gigil at galit na galit tayo sa mga bagay na tayo rin pala mismo ang numero unong ganon. Diba? Gigil na gigil sila kay Esteban na namumusong daw sa banal na espiritu, na tinatanggi ang kautusan, na nilalapastangan si Moises at ang templo. Pero kung susukatin mo at susiriin mo talaga sa kanilang kaibuturan, dahil ni-reject nila ang Messiah, ni-reject nila si Jesus, ni-reject nila at tinanggihan din talaga nila ang templo, ang kautusan, ang tagapagligtas, at ang deliverer nila. Alam naman ni Stephen na ang kanilang mga ninuno ay talagang nabigo doon. Pero pinakita niya na sa lahat ng ito, ang pagliligtas ng Diyos, ang pagliligtas ni Jesus, ang nagbuo ng lahat ng yun. Ang tinanggihan nila ay ang perfect law, ang perfect na templo, ang perfect na propeta, at ang perfect na tagapagligtas, si Jesus. Jesus is the one who came to complete all that the Israel was supposed to do. God sent His Son to do Himself what His people could not do for themselves. Ipinamuhay ni Jesus ang hindi natin kayang ipamuhay. At huwag nating ipagpilitan na yung buhay natin ang makapagliligtas sa atin. Kaya nga sometimes medyo nakaka-cringe din na sabihin, ibibigay ko sa Diyos ang buhay ko, o ibibigay ko ang puso ko. Kasi anong klaseng ibibigay mo? Hindi yan makapagliligtas. Hindi tayo naligtas sa pamamagitan ng pagbibigay ng puso natin o ng buhay natin sa Diyos. Tayo ay naligtas sa pagbibigay ng Diyos ng buhay niya sa atin. Dahil yung buhay niya ang perpekto. You who received the law as delivered by angels and did not keep it. Pinamukha muli
ni Stephen sa mga tao yan. You killed the Messiah. At hindi kinaya ng Sanhedrin ang indictment na ito. It cut their hearts. Hindi kinaya ng matigas silang puso. Kaya ipinapatay nila si Stephen. And it cost his life. Because of their hard heart, of these people's hard hearts. Because they were not willing to listen to the truth. They killed, yet again, God's spokesperson. Ito ang nakakatakot na sitwasyon na tumigas ang puso ng isang tao. And sometimes ganun din nangyayari sa atin. Minsan napapansin natin, sarili natin na nawawala ng gana, nawawala ng interes sa salita ng Diyos. Sa panalangin, sa pagsamba, sa missions, sa pamumuhay para sa ikaluluwalhati ng Diyos. At minsan mas napapansin natin, mas nakakabighani ang pleasures ng mundo. Mas attractive ang mga bagay na ino-offer ng mundo kaysa sa mga ino-offer ng banal na Espiritu. Kung ito ang sitwasyon mo ngayon, ang dalangin ko at hinihiling ko sa ating banal na Espiritu, na nawa ay pagalingin ng Panginoon ang iyong puso. Hilumin niya ito. Na ang salita ng Diyos ang siyang magpalambot niya ngayon. Do not harden your heart. Gumising ka sa pangluloko at deceitfulness ng kasalanan. Consider Jesus, the apostle and high priest of our great confession, and hold fast to your confidence and hope in Him. And if you have never made a start with God, kung meron man dito, then put your hope in Him. Umasa ka sa Diyos. Umasa ka kay Jesus. Tumalikod ka sa kasalanan mo at sa pag-rely mo sa sarili mo. And put your confidence in a great Savior. Ito ang ipinapangaral ko ngayon. Nang sa ganon, ikaw ay manampalataya. Ikaw ay tumagal at mamuhay para sa ikaluluwalhati ng ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat. Maraming salamat na hindi mo hahayaan, Panginoon, ang iyong mga anak ay madapa at mag-stumble, Panginoon. Kundi hahawakan mo kami kagaya na ipinangako mo, Panginoon, sa aklat ni Jude. That you will keep us from falling, Panginoon. And you will present us blameless sa harap ng Diyos Ama. Panginoon, tulungan mo kami. Tulungan mo kami na hindi kami matulad sa mga Sanhedrin na ito na tumigas na ang mga puso. Tulungan mo kami, Panginoon, na hindi kami mabighani sa ino-offer ng sanlibutan ito. Ipaalala mo sa amin, Panginoon, na ang aming abode, ang aming tirahan ay dyan sa langit. Bigyan mo kami, Panginoon, ng pananaw ng sangkalangitan, Panginoon. Buksan mo ang aming mga isip. Na mamuhay kami, Panginoon, ng may pananaw na lahat ng bagay dito sa mundo ay matatapos at mayroong langit na naghihintay sa amin. Na ang mga pangkasalukuyang pagdurusang nararanasin namin dito, Panginoon, ay hindi maikukumpara, Panginoon, sa kaluwalhatian at ganda ng mga bagay na inihahanda mo para sa lahat ng mga nagmamahal sa iyo. Salamat, Panginoon. Salamat sa iyong salita. Salamat sa pagpukaw mo sa aming kaisipan sa umagang ito. Sa iyo po ang lahat ng kaluwalhatian at pagpapuri sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin ng Diyos sa pangangaral ng kanyang salita. Kinikilala natin na bagaman ang pangangaral ng salita ay tungkulin ng mga elder, hindi natin ito mahigpit na iniaatan sa mga elder lamang. Kundi binubuksan rin natin ang pangangaral sa ibang mga kwalipikadong kalakihan. Biniyayaan ng kakayahan ng magturo at inihanda ng banal na Espiritu at aprobado ng simbahan. Dagdag pa rito, kinikilala rin natin na ang banal na Espiritu ay biniyayaan ng talento ang bawat kasapi ng simbahan at nais nating sundin ang lupang mga kautusan sa kasulatan. Ngayong natapos na ang masasaligang pangangaral na bahagi ng ating pananambahan, tayo ay maglaan naman ngayon ng maikling panahon para sa aplikasyon at pagbubulay-bulay sa naipahayag na pangangaral.
habang isinasabuhay ng banal na Espiritu ang salita ng Diyos sa ating mga puso. Maaari bang pagtibayin ninyo at palakasin ang kalooban ng ating simbahan sa pamamagitan ng pagbabahagi ng mga aplikasyon? Okay, tuloy sir. Meron natin nakita yung dalawang